tayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. At Magandang umaga din po, At Father. ganoon din sa ating mga deboto sa online na kung saan ay napapanood ngayon. Ngayon din pong araw na ito ay ginugunitan natin si San Hieronimo. Ang malaki pong ambag ni San Hieronimo bilang isa sa tinatawag na ama ng simbahan ay ang pagsasalin ng Latin na Biblia into Vulgate translation, na ang ibig sabihin lamang po ay isinalin niya ito sa mas maintindihan ng ordinaryong tao. Kaya utang na loob natin ito sa Kanya. At ngayon po, sa ating banal na pagdiriwang ay ihanda natin ang ating sarili. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Hieronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalusalo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog
sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Pelestia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Magsitayo po ang lahat. Anak ng tao ay dumating upang sarili hain, lingkod manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasyan niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayo ng Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan ay kanilang sinabing, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang tema o pamagat ng aking
humiliya batay sa pagninilay ko sa ating mga pagbasa ngayon ay ito. Ang paglinang ng kaisipan magkakapatid at walang pagtatangi. Ang paglinang ng kaisipang magkakapatid at walang pagtatangi. Cultivating inclusive culture and mentality. Bakit ko po ito nasabi? Kung napakinggan natin ang Ebanghelyo, dito natin ang sabi ng mga alagad noong hindi tanggapin ng mga Samaritano si Jesus at pati sila, ang sabi agad ng kanyang mga alagad, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, kanyang mga alagad, hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo. Mga kapatid, noong isang linggo, ang ating mga pagbasa ay tungkol doon sa kawalan ng pagmamalasakit at pakialam sa kapwa. Kaya lumalaganap ang katiwalian dahil hindi nila naiisip ang mga taong naaapektuhan nito, tulad ng mga flood control. At sabi ni Papa Francisco, ang kawalang ito ng katiwalian ay pangsandaigdigan, kaya nga ang sabi niya ay culture of indifference. Sa ating ebanghelyo, bakit ganoon ang attitude ng mga Samaritano? Sapagkat sabi nga, ang mga Hudyo at mga Samaritano ay parang puot sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi maganda ang kanilang chemistry. Dahil ang claim ng mga Hudyo, sila ang bayan, pinili ng Diyos. At ang pagtingin nila sa mga Samaritano ay mga pagano at masasamang tao. Doon pa lamang ine-etsepwera na nila. Kaya nung malaman ng mga Samaritano na papuntang Jerusalem, alam nila na mga Hudyo ito. No? Pero mga kapatid, kung natatandaan natin, ang unang sakramentong tinanggap natin ay ang sakramento ng binyag. At sa ating katekista, ang sabi natin ay, ang epekto ng binyag ay tayo'y mga nagiging anak ng Diyos. Through baptism, we become sons and daughters of God. Tingin ko, ito ang dapat nating mapairal at maisabuhay sa buong mundo at ipalaganap ang kultura ng pagtingin sa ating kapatid, nakapantay at mga kapatid natin bilang anak ng Diyos at alsin ang mababang pagtingin sa kanila. Ito ang dahilan ng ating pagkakahati-hati sa malawakang aspeto ngayon na nagdudulot ng masama hanggang humantong sa sakripisyo ng buhay na nakararami, tulad ng mga alitan at giyera na ngayon ay nangyayari sa pagitan ng Israel at Palestine, ng Russia at Ukraine, sa Rohingya, ang mga ethnic wars sa Africa, tulad ng Sudan, Nigeria. Ito ay dahil sa kaisipang iba ako sa kanila at mas higit ako sa ibang tao. Hindi ba't ito rin ang ikinasawi ng 6 na milyong Hudyo dahil sa kaisipang ang mga Aryan race lamang
ang purong kultura at dapat na manaig sa daigdig. At sino ang may pasimuno niyan? Walang iba kundi si Adolf Hitler. Kaya si Papa Francisco ay may malaking ambag sa paglinang ng kulturang inklusibo o yung tinatawag nating inclusive culture or mentality. At palagi anyang sinasabi, who am I to judge? Sino ako para maghusga ng ibang tao? At mga kapatid, kung nakagat ka ng ahas na makamangdag, may antidote ito. Ang antidote sa lumalalang kulturang ito at kaisipan ay pwedeng maiugnay natin sa ating pagiging binyagang Kristiyano, na tayo ay magkakapatid at pare-parehong mga anak ng Diyos. Sabi nga nila, inclusivity is about creating an environment where everyone feels valued, respected, and supported. Pinahahalagahan, iginagalang, at sinusuportahan ang iba. It is also about recognizing diversity in all its form. Kaya nga may tinatawag tayong unity in diversity. At kung babasahin natin ang chapter 12 ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, iyon ay nagsasabing may iba-iba tayong gifts pero iisang katawan. May iba-ibang parte pero iisang ulo. At iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya whether it is related to culture, race, gender, ability, or perspective. The value of respect and understanding here is of utmost importance. Ang pag-unawa at pagrespeto sa iba, anuman ang kanyang lahi, anuman ang kanyang kulay, anuman ang kanyang nasyon. At ano ang sinasabi? Ano ang aspeto ng tinatawag nating itong inclusivity? Lahat ay kabilang. Iyon ay ang pagkilala natin na lahat tayo ay mga unique na tao. No? Lahat tayo ay may kalakasan. Lahat tayo ay may kahinaan. Pangalawa, inaalis natin, sabi nga sa Ebanghelyo kahapon, ang bangin sa kapwa natin. Tayo minsan, kahit tayo nasikat sa ating pagiging provincialism, Batanggenyo ako. Ayaw ko sa mga Ilocano. Dahil ang pagtingin ko report, no? Ganyan tayo. At likhain yung pagiging magkakasama tayo. Fostering a sense of community and connection among individuals. Kaya nga sa atin, rather than basic Christian community ang ating mabuo, sabi ko, dapat din ay basic human communities na natatanggap natin ang iba, naiigalang natin ang ibang relihiyon, at naiigalang natin iyong ibang pananampalataya. Ang tawag natin doon ay faith tradition. No? Kaya ito ay madidevelop natin sa kaisipan at lengguwahe. Simulan natin sa kaisipan at lengguwahe. Kaisipang hindi nagmamata ng iba o nagbababa ng dangal ng kapwa. Ito naman ay naririnig na ninyo. Instead of ladies and gentlemen, pwede nating sabihin, everyone, folks. Na? Mas maganda nga po sa Tagalog kasi ang tawag natin ay
Mas inclusive tayo dahil ang sabi natin, mga kapatid, lahat. Mga kababayan, lahat, walang itinatangi. Dito, ang tawag natin, mga kapiyo. Di po ba? Kasi lahat tayo narito bilang mga deboto ni Santo Padre Pio. Instead of handicap, o sabihin natin yan ay pilay, kirat, o duling, ang tawag natin ngayon ay person with disability. Kaya nga tayo, no? Ako po, PWD ako dahil may diferensya ang aking mata. At hindi ko naman po nakikita masyado ang inyong mukha. No? Instead of calling other prisoners, ang tawag po ngayon ay person deprived of liberty. At tinatawag nating PDL. At minsan, tayo, kung magsalita bigla-bigla ay abnormal iyan. Mali po yun dahil ang tawag po diyan ngayon ay special child o special person. Nakikita niyo ang pagkakaiba? O dili kaya, dati ang tawag natin yun, may AIDS. Hindi po ganon, kundi persons with HIV or persons infected with HIV. No? At ganon din, alam naman natin ngayon na iba-iba na ang ating sexual orientation. Ito yung konteksto na sinabi na Papa Francis kong, who am I to judge? Kasi minsan, tayo kung makapagsabing bakla, bading, tomboy, wagas na wagas. Hindi po ganyan ang tama. Ang tama ay person with different sexual orientation. So, iginagalang natin sila. Hindi natin hinuhusgahan. At alam natin, ang dami, no? L, G, P, T, Q, may sumunod pa dito. No? Kaya, mga kapatid, with inclusive language is essential for several reasons. It promotes respect. Naiigalang natin ang bawat isa. It fosters belonging. We are all sons and daughters of God. It reduces bias. Kasi tayo minsan parang ang liit agad ng pagtingin natin sa iba. It enhances communication. At ito po, mas maganda lalo sa may kapansanan kung mapipil nila na atin siyang itinuturing na kapatid. At sabi nga, it supports diversity and inclusion. Iba-iba naman talaga tayo. Nakakita na ba kayo ng talagang magkamukhang makamukha? Kahit kambal na magkamukhang magkamukha, ay may pagkakaiba pa rin. In the end, by using inclusive language, we can create a more compassionate, respectful, and equitable society. Kaya ang sabi ng mga alagad, pauulanin na po ba namin ng apoy ang mga taong ito? Ang sabi ng Panginoon, hintay ka muna, hindi ninyo alam ang inyong ginagawa. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasalo-salo namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ita rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yan at tiniabot sa kanya mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo itong tinapay ng bibigay buhay, itong kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leona aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipanintulot sa tukso, at biyayaan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, galis ng mga kasalanan sa libutan, mapapalad ang mga inanyayahang magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko nga'y pagtangkaan, buhay ko nga'y pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Ang Diyos sana'y pahintulutan, mga langit sa banal mong harapan. Ang tinig ko'y mapakinggan, pag-ibig ko'y maramdaman, kadakilan mo't ganda'y kay Ang ating pong isasagawang second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko nga'y pagtangkaan,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huko sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa.
Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayong Sabado, ika-4 ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Meron po tayong prosesyon sa karangalan ng Birheng Maria ng mga biyaya. Sa ganap na 5 ng umaga, nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama po ay inaanyayahang magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, dasalan at larawan na nagpapaalaala ng iyong kabanalan, kabutihan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak,
at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.